Dr. Santos. Dr. Tanyag? Hiningi ko yung number mo kay Dr. Sarmiento. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil sa ginawa mo kanina. Dahil sa iyo, naranasan ko ulit maging doktor. Pwede ba pakisabi na rin sa nanay mo? Sorry, dahil nagsinungaling ako. Ayoko lang kasi magkagulo eh. Nakakarating po sa kanya, Dr. Tanyag. Thank you po. Annalyn, huwag mo na ako tawagin Dr. Tanyag. Tawagin mo na lang akong tatay. Sige. Good night. Anak. Tumigil ka sa ginagawa mo. Gusto mo akong tumigil? Huwag kang mag-file ng kaso against me. Dok, wala kang marinig mula sa akin. At wala rin marinig si Miss Lynette sa sekreto mo. Meron ka bang tinatago kay Lynette? Sana lang mali ako pero I feel like you're not being truthful to her. And I hope it's nothing about some sort of betrayal na makakasira sa relasyon niyo. Lynette. Pasok ka. Upo mo na. Alam ko na hindi mo ako sasaktan. Kaya ibinibigay ko na sa'yo ng buong-buo ang pagtitiwala ko. Lynette. Hindi ako naging honest sa'yo. Anong ibig mong sabihin na hindi ka naging honest sa akin? I think I know what Dr. Benitez is about to say. Dr. Javier. I'm sorry kung nang himasok ako sa usapan ninyo. I think, Ma'am Lynette, nasaktan si Dr. Benitez dahil nawalan kayo ng tiwala sa kanya. Right? Dr. Benitez? And I will take full responsibility about that. For his pain, for your pain, Ma'am Lynette. I'm sorry about that. I planted the seed of doubt in your mind. At mali yun. I'm sorry about that, Ma'am Lynette.
Gusto ko siyang siraan kasi na-threaten ako sa kanya, Ma'am Lynette. Gusto ko siyang siraan dahil gusto kong mawala yung focus niya sa akin at mapunta sa relationship ng dalawa. Pero mali yun. I can vouch for Dr. Benita's loyalty, honesty, and sincerity. Hindi siya gagawa ng kahit anong bagay para masaktan ka po. And I'm very sorry about that. Dr. Javier, maraming salamat. Pero Ma'am Lynette, sana mapagbigyan niyo ako. Hindi ako masamang tao. Gusto kong tumulong sa mga tao. Sana ibigay niyo po sa akin yung tiwala na tulad ng binigay niyo kay Dr. Benitez. Nakikiusap ako. Thank you. Ay, hindi ito. Dok Annalyn. Dok Annalyn. Yan. Dok, Ayun. ayan. Ay, Dok. Hello. Di ba off nyo? Ba't nandito kayo? Eh, para sa'yo, Dok. Gusto ka lang naman namin kasing kamustahin. Kamusta yung surgery kahapon? Thank you Well, okay naman. Nag-opera kami. Tinulungan ako ni tatay. Nung una nga kinakabahan siya pero kita pa rin yung galing niya. Eh, pagkagaling mo sa Apex, anyari? Wala, okay naman. Okay. Okay naman? Eh, di ba, Dok, munti ka na mahuli ni Zoe? Kamusta ka? Oo. Sa totoo lang, okay na okay nga ako eh. Kasi, tinawagan ako ni tatay. Tumawag sa'yo si Doc RJ? O ano sabi niya sa'yo? Sabi niya, tawagin ko na daw siyang tatay ulit. Ano? Oh my God! O, tignan mo na. Naging banding niyo pa yung blood donation drive na yan. Tingnan mo, dahil dyan, sigurado ako, mas makikilala ka ni Doc RJ. Hindi naman kasi sinabihan din ako ni nanay na wag ko na daw masyadong lapitan si tatay kasi masasaktan lang din ako. Parang sayang opportunity, Doc. Alam mo kung ako sa'yo, ha, tatawagan ko si Doc RJ, tas aayain ko siyang lumabas ulit. Tapos isisiwalat ko lahat ng pinaggagawa ni Ma'am Moira at saka ni Zoe. Oo, Doc. Ganon. Eh. Tsaka kasi chance mo na yan. Oo. Chance mo nang mabawi yung padir mo. Yes. Chance mo nang malinis yung pangalan yun ni Tita Lynette. Oh, hanggat walang alam si Zoe tsaka si Ma'am Moira, push mo na yan, Oo. Doc. Go. Go na. Dad? Hello, Joy. Hello, Zoe. May ibabalita ako sa'yo. Oh, Patient yung pinaanak ng daddy mo kahapon. At hinahanap niya sa akin kung sino pa yung isang doktor na tumulong sa kanya. si Dr. Noel Narciso? Here's the juicy part, girl. Alam mo ba, ang sabi ng patient, babae daw ang tumulong sa kanya. Babaeng mestiza na bata. Girl, di kaya si Annalyn yun? Wait, sure ka ba sa sinasabi ng patient mo? Alam mo, Joy, imposible yan. Unang-una, galit si Daddy kay Annalyn, so hindi siya makakalapit kay Daddy. And besides, hindi naman magsisecret sa akin si Daddy. Hindi nga ba? You'll never know. Oh, sige na, girl. May gagawin pa ako. Bye.